Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Speaker Feliciano Belmonte, Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Sunny Coloma, Manny Mamba, Senator Panfilo Lacson, Senator San Trillanes, Senator Ed Angara, Honorable Members of the House of Representatives, General Jesse De Llosa, and the men and women of the Armed Forces of the Philippines, officials and staff of the Department of National Defense, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po ulit. Una-una, hingi ako ng paumanin sa inyo. Kausap natin yung isang miyembro ng Foreign Affairs ng Britain at marami itinulong sa atin, kasama na yung sa ating framework agreement with the MILF, amongst other things. Isa sa pinaka-staunch allies natin bilang chief salesman ng bansa at saka diplomat, sumipsip po tayo sa ating mga kakampi sa Britain para mapatibay palalo ang ating samahan. Okay. Taong 1995 nang maisabatas ang Republic Act 7898 o mas kilala sa tawag na AFP Modernization Act. Layon itong tiyakin na habang umuusad tayo sa mas modernong panahon, hindi napag-iiwanan sa uri ng gamit at armas at nakakasabay sa antas ng kasanayan ang ating sandatahang lakas. Subalit, makalipas 17 taon, hindi maikakaila ang malawak na agwat sa pagitan ng mga antigo at papugak-pugak na kagamitan ng ating kasunduluhan at sa mga mas makabagot high-tech na armas ng ibang mga nasyon. Nagbago na rin ang mga bantang panseguridad ng ating bansa. Kung dati, labis na nakatutok ang pamahalaan sa pagpigil sa mga rebelde, ngayon kailangan pagtuunan ng higit na pansin ang kaliwat kanang tangka ng mga terorista. Habang bumababa ang bilang ng mga umaanib sa mga grupong komunista at matapos tayong makapagpanday ng kasunduang pangkapayapaan sa MILF, may iba pa ring mga pagsubok na kailangan nating paghandaan. Gaya na lamang ng usaping teritorial na kinakasangkutan rin ng ibang mas malalaking bansa sa riyon. Kaya naman, napapanahon at makabuluhan ang paglalagda natin ng New AFP Modernization Act. Hudyat ito sa pagbubukas ng mas moderno, mas matatag at mas mapapagkatiwalaang kabanata sa kasaysayan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Humahakbang tayo pasulong tungo sa isang pambansang tanggulan na may tunay na kakayahan na protektahan ang sambayanan laban sa anumang banta sa ating soberenya kaligtasan. Patunay din ito sa dedikasyon ng pamahalaan na itaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipinong buo-buo ng sandatahang lakas. Ang ating pumbukang bibig, hindi natin kailanman hahayaang maagrabyado ang mga kawal nating mag-alay ng dugot pawis para ilayo sa kapahamakan ang mga Pilipino. Kung kayo man ay nagsasaayos ng santambak na papeles sa Camp Aguinaldo, nasa kalagitnaan man kayo ng relief operation sa Compostela Valley o nakadestino man kayo sa isang liblib na kampo sa Luzon, para sa inyong makawal na Pilipino ang New AFP Modernization Act. Gaya ng binanggit natin sa huling SONA, 75 bilyong piso po ang nakalaang pondo para sa New AFP Modernization Act na gagamitin para sa susunod na 5 taon. Bago pa man po ang pag-amyendang ito sa loob lamang ng 1 taon at 7 buwan. Nakapaglaan na tayo ng mahigit 28 bilyong piso para sa AFP Modernization Program. Ilang bilyon na lamang po ay mapapantay na nito ang 33 bilyong pisong pondo na nailagak sa nasabing programa sa nakalipas na 3 administrasyon. At dahil nga sa New AFP Modernization Act, mas nabibigyan tayo ng kakayahang bumili ng mga bagong kagamitan ng sandatahang lakas, mga bagong eroplano at helicopter para sa Air Force na babagwi sa ating papawirin, mga moderno at dekalidad na barko ng Navy na tatanod at magtatanggol sa ating mga baybayin, mas mabibilis na mga tangkit sasakyan para sa pagresponde ng ating Army, at mga dekalibring armas at iba pang modernong kagamitan para sa buong kasunduluhan. Napatunayan na po natin sa tuwid na daan, hindi lamang ang dedikasyon nating ibigay ang mga pangangailangan ng mga sundalo, kundi ang magbigay ito sa kanila sa tapat na paraan. Para matyak na pupunta ang pondo sa tamang paglalaanan at masigurong bawat armas o kagamitang bibilin ay kailangan talaga para mapalakas ang ating tanggulan, bahagi ng pag-amyenda ang maigting na pagpapatupad ng Defense System of Management o DSOM.
Isa itong mekanismong binuo upang masusing bantayan hindi lang ang pagkuha ng pinakaangkop na armas, kundi maging ang tamang paggugol ng pondo. Sa puntong ito, nagpapasalamat tayo sa ating mga mambabatas, sa mga opisyal ng Department of National Defense sa pangunguna ni Voltaire Gasmin, gayon din sa mga opisyal ng Sandatahang Lakas na nagtulong-tulong sa pagpapanday ng New AFP Modernization Act. Tiwala po akong sa mga susunod na buwan, magsisimula ng makita ng sambayanan ang makongkretong bunga ng ating mga pagsusumikap. Gayon din ang pagtaas ng dangal at moral ng ating buong kasunduluhan. Malinaw po, mula man sa araw-araw na pagbasag natin sa record high ng Philippine Stock Exchange o sa makasaysayang kasunduang pangkapayapaan sa Bangsamoro at ngayon ang mas moderno at matibay na pabansang tanggulan dahil sa New AFP Modernization Act, patuloy nating binibigyan si Juan de la Cruz ng dahilan upang ipagmalaki ang kanyang bandilat bayan. Binibigyan natin siya ng dahilan upang labanan ang gutom at kahirapan dahil batid niyang kakampi niya ang pamahalaan. Binibigyan natin siya ng dahilan upang ipaglaban ang kanyang karapatan dahil alam niyang patas ang timbangan ng katarungan. Binibigyan natin siya ng dahilan upang manindigan para sa mapayapat malayang pamumuhay. Dahil alam niyang nasa panig niya ang sandatang lakas ng Pilipinas. Makakawal na hindi lang puro tapang at modernong gamit ang inaasahan. Bagkus, pangunahin pa rin nilang sandata ang tapat na paglilingkod, malasakit at katwiran. Sa makatwid, sa paglalagda natin sa New AFP Modernization Act, muli na naman tayong nabibigyan ng dahilan upang ipagdiwang ang pasa ng taong bayan na tahakin ng tuwid na daan at humakbang tungo sa mas makabuluhang kinabukasan. Ulit, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po.